Alright, welcome back to my channel my guys, and meron tayong bagong reaction video. Ito, ang slate po ng Pangulo natin. At before that, no, gusto nyo kantahan muna natin yung Pangulo natin, baka nakalimutan ka. Oh, let's go! Pilipinas, kapal ng mukha ko. Kapalitan, asa na mo? Pag nagproblema sa karong na panahon na isa na ang mga presyo, palitulon, mahal na dili na yun ay masamot. Naghanang namagutot, ang panwatay mahimo kay ila ang pagbuot. Naon sa na yun biglaron, ang pasaling nitulon. Palihog na ibalik na si Tatay Digong. Alright, ito na nga ang line-up ng mga tulongges na alam nyo na, ang bagong Pilipinas na kapal na mukha. Tingnan natin na guys ha. Mr. President, samahan nyo po kami. Nasisilipin po namin yung mga kandidato nyo po. Kung pasado ba. Pero mukhang hindi pa ako nagsisimula. Mr. President, mukhang hindi na pasado. Let's go na guys. Opisyal nang inanunsyo ni Ferdinand Marcos Jr. ang senatorial Opisyal na, ha? lineup ng kanyang administrasyon para sa 2025 elections na hindi natin iboboto. Mula sa 5 partido ang kabilang sa Magic 12, slate ng administrasyon na sasabak sa senatorial race sa susunod na taon, na ang ilan dyan ay naging kritiko ni BBM noong nakaraang 2022 election. Yan. No? Before, no? Eto. Ang karamihan sa kandidato niya, ito yung bumaliktad. Dating kritiko, ito ni Marcos. Tingnan nyo. Lumula sa Partido Federal at ito ay sina dating Senador Manny Pacquiao na nagsabi noon na kapag siya ang nanalo sa pagkapangulo ay ipapakulong niya si Imelda Marcos. Oh, yan. Yan si Manny Pacquiao dati, di ba? Yan yung si Mr. Investigasyon. Lahat ng bagay pa imbestiga. Alam mo, Sir Manny, kapitbahay kita dito sa Mindanao. Saludong-saludo kami sa sports. Lalo sa sports, talagang saludo kami. Pero pagdating sa mga style mo sa politika, magkaiba talaga tayo. Talagang hindi ka pasok para sa amin, wala kang wala kang panindigan. Madali ka lang bumaliktad kung saan ka makapabor. Kaya I'm so sorry to say, Mr. Manny Pacquiao. Si DILG Secretary Benhur Cabalos na may mga kaibigang mayayaman na kayang mag-donate ng 10 milyon para sa ulo ni Kibuloy at may mahihiraman ng eroplano anytime. Yun. Yun, naalala nyo mga guys, ha? May nag-pledge ng 10 milyon. Oy, Mr. Abalos! Akala mo, nakalimutan na namin yung mga private jet plane mo, ha? Saan mo kaya yan hiniram? Alam namin sa mga oligarchy yan. Diba? Di naman yan talagang alam namin na itong mga oligarchy ay nasagasaan ni Tatay Digong noong panahon niya. Kaya ito Ramirez back. Kaya ito ang tumutulong dyan kay Abalos. Nariyan din ang pambansang balimbing na si Senador Francis Tolentino. Pambansang balimbing! Oy, akala mo nakalimutan ka namin hinayupak ka? Kapituko ka kay Pangulong Duterte. Pero before that, talagang hindi ka nanalo. Wala ngang partido kukuha sa iyo. Ngayon, naawa si Duterte, sumama ka, pinanalo ka at nanalo ka naman. Ngayon, bumaliktad. Automatic balimbing. Kaya ka binansagang pambansang balimbing. So, yun na lang. Ganyan talaga, di ba? Mr. Senador Tolentino, sagutin mo nga kami kung bakit ka hindi dapat bansagang pambansang balimbing. Wala tayo narinig. Kaya, ito ang mga kandidato ni Mr. Bangag. Nga guys, ito ang mga kandidato ni Mr. Bangag. Ito yung mga dating kumakagat sa kanya. Ito yung dating na talagang sinasaway ka, Mr. Marcos. Pero ngayon, kasama mo na. Sa bagay, yun naman talaga ang sinasabi ng iba na ganyan talaga ang ugali ni Marcos.
he can forgive. Wow, tingnan natin. Pero I do not think people can forgive your candidate, Mr. Marcos. Dalawa ang hinugot mula sa Lakas CMD at ito ay sina Senador Bong Revilla at si Congressman Erwin Tulfo na una pa man ay nagsasabing wala siyang plano tumakbo sa pagkasenador. Bong Revilla, mayroon ba itong nagawa mga guys? Ha? Wala eh. Pa-cute-cute lang ito. Ha? Meron yung ano pala, yung isang batas na senior citizen. Oh, yun lang. Oh, hanggang doon lang. Yun lang. Mr. President, galing naman ng mga kandidato mo. Naku, baka landslide to. Diretso to mga guys. Oh, sipin mo, administrasyon eh. Ha? Pero ito mga pagmumukha nito. Oh, diretso to. Oh, diretso sa inidoro. Kaya huwag natin kalimutan ng mga epal mga guys. No? Kaya huwag natin kalimutan ng mga epal. Isa ring sinungaling at budol. Apat naman ang galing sa Nationalist Party Coalition at ito ay sina dating Senate President Tito Soto, Senador Lito Lapid, dating Senador Panfilo Lacson. Lito Lapid. Senador pa pala si Lito Lapid. Mga guys, meron ba kayong narinig Lito Lapid? Pagkakaalam ko, at tagal na nun magsenador, senador pa rin ba siya ngayon? Hindi namin random, Mr. Senator Lito Lapid, no? Pasensya na po. Hindi po ako nangangampanyan kung ano man. Ito po ay pansin lang namin, opinion lang namin. Mahilig ako sa politika pero never kita nahagilap. Ngayon lang kita nahagilap. My goodness, no? How effective your senator lineup, Mr. President? Yan ang bagong Pilipinas, kapal ng buka. Ay, nako. Yan, let's go. 2022 ay nagsabing hindi makikipag-alyansa sa mga kurap at magnanakaw. Pero tingnan mo kung nasaan siya ngayon. Si Lacson. Senator Lacson, sabi mo, ayaw mo sa mga kurap at mga magnanakaw. What happened, Senator Lacson? Kasama rin si Makati Mayor Abby Binay. Oy, si Binay. Ito naman ang kinuha sa Nationalista Party at ito ay sina Senadora Pia Cayetano. Pia Cayetano. Marcos na Well, in fairness, no? I love Pia Cayetano. She's an intelligent woman. Dapat ka talaga manitili dyan sa Senado. Alright? show sa launching at ang Deputy Speaker na si Camille Villar. Villar. Si Pacquiao at si Lacson ay kain suka na ngayon matapos ang kanilang mga pinagsasasabi. Kain suka. Alam niyo yung kain suka. Kainin mo yung suka, libang mukha talagang hirapan malunok. Yan, kasi grabe ka, Mr. Pacquiao. Oh. Ikaw, kritiko ka dati talaga ni Marcos. Kayo ni Lacson. Tapos ngayon susanib kayo. No? So, asan na yung mga prinsipyo nyo? No? Hindi tulad gay sa PDP. Anong sabi ni Baste? Maganda ang PDP ngayon kasi ang naiwan ay parang na-screen na. Kasi nagsialisan yung mga balingbing. At ngayon ang naiwan ay mga may panindigan at may mga bayag. I do not think you have that, Mr. Pacquiao at saka Mr. Lacson. Wala tayong magawa. Yan ang nakikita namin. Wala ka naman kayong mga kwenta talaga eh. Para lang sa politika, kinakain nyo yung mga prinsipyo nyo. Laban sa mga Marcos, at itong si Senator Amy Marcos ay kunyari wala sa launching dahil binibingwit pa niyan yung iba pang mga Duterte na kunyari. Hihinday pa siya. Totoo yan. Namimingwit pa ito. Dapat nating tandaan na Marcos pa rin ang dugo niya na kayang mag-activate ng pambubudol anytime. Yan, no? Yan, I'm sorry to say, Miss Amy Marcos. Kasi, nangyari na. Pinagkatiwalaan ng kararamihan itong Marcos nung tinulungan kayo ni Duterte. Dahil kay Duterte, nagbigay ng tiwala ang maraming Pinoy. Ngayon, anong nangyari? 'Di ba? So kahit na anong gawin mo, Madam Amy, no? Alam namin na sumusuporta ka kay BP Sara. But then again, hindi mawala yung doubt namin. Hindi namin kasalanan yan. That is kasalanan yan sa kapatid mong bangag. No? I'm sorry. Ganyan talaga ang feeling namin. No? Ayaw na natin mga guys na mabudol pa uli itong mga Marcos. Lalo na itong si Romualdez. No? Ayaw na natin.
Never again. Yun nga sabi ni VP Sara. Ang issue na ito ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media. Ayon kay PB Jagulbot ay, hindi raw dumalo si Senator Amy R. Marcos sa proclamation ng mga kandidato ni Bongbong Marcos para sa 2025 senatorial elections kahit kabilang siya sa lineup. Well, di na ako nagtataka dyan. Yan lang hirap mga guys, no? Itong lineup ni Mr. President, I'm sorry. Meron akong kanta para sa inyong lahat, para sa mga kandidato mo. Okay? At before ko i-start yan, talagang bakan muna kita. Mr. President, anong nangyari sa ginto? Anong nangyari na nagbenta kayo ng almost 25 tons? Nasaan na? Confirm na yan ng Bangko Sentral, nagsalita na. Itong mga loyalistang mga nahiyupak na una, sinasabi nila, hindi yan totoo, ganyan-ganyan. Lumabas. Tapos, sabi naman nila, hindi naman yan sa inyo, hindi naman sa Central Bank, kay Marcos yan, ganyan-ganyan. Kay Marcos ba talaga? Ipagpalagay natin sa kanila, meron ba itong pamilya Marcos kapasidad kumuha ng ganito karami ng gold? Ibig nyo sabihin, meron itong mga mining company para kukuha ng gold? Di ba? Common sense, my goodness, mga loyalista, ang bobo nyo naman. Nga, nagkalat kayo ng palaging kabubuhan dito sa vlog ko. Ang dami yung comment, puro kabubuhan. My goodness, yung mga rason nyo ang babaw. Kaya, Mr. President, meron akong kanta para sa iyo at gusto mo, sayawan kita, Dahil para sa amin, ang itong laban na ito ay hindi pa tapos. And this coming election is our time. You know, bagong Pilipinas, kapal ng mukha. Hey, Waynigawas! Yan. Nangapas mo. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha. Huwag nating iboto itong mga kapal na mukha. Ayan, Mr. Marcos, makinig ka. Ngayon kasi mga ngampanya ka na naman. Pakinggan mo itong mga tao, kinakantahan ka. May masama ba doon? Kakantahan ka lang naman namin eh. Ay, naku mga guys, tingnan nyo kung anong sigaw ng mga tao. Dapat ibalik na natin ang mga Duterte. At please lang, itong kandidato ni Mr. Marcos, kung pwede lang, no? Ihatid natin doon sa Inidoro. Tama po kayo, Mr. Showbiz Chikadoro, no? We will support you sa inyong panawagan na ihatid natin itong mga to sa Inidoro. Diba? Alright. Yan, narinig nyo ang kanta. Nagustuhan nyo ba mga guys? Para ito, dedicated itong kanta sa Pangulo nating walang ibang ngagba at saka sa kanyang asawa na magaling. Oo, magaling bang sindikato? Meron pang video mga guys. Si VP Sara, alam na natin kung sino yon. Walang iba itong si Satanas. Ang pangutana lang, no? Ang tanong lang kung anong scene. Scene ba yun nung mayroon siyang katsuksakan dyan na sa kayang kabangagan o doon sa scene na talagang huling-huling sa camera yung itong pag-uusap, itong sinalisang Tiberos, itong mga kasabwat nila. Kasabwat nila para siraan si VP Sara. Yan, para sa inyo lahat, itong kanta na to. Yan. Di ba? Ang ganda ng kanta, Mr. President. Maraming salamat po sa inyo. Alright mga guys, hanggang dito lang tayo. Bukas meron naman tayong video reaction. Ang dami na tayong video reactionan. Meron pang video ni VP Sara at saka meron pang itong OBP budget na pinasa ni Mr. Tulunggis na walang iba, si Crocodilos. Alam niyo si Crocodilos kasi after all the hearing, after all the drama sa kanyang mga attack dog, ay siya pa rin ang nasusunod. No? At ginawa niyang 2 billion pa rin, hindi niya binawasan.
yung budget ni BP Sara. As if na siya ang hero. Ano ka? Gusto mo papalakpakan ka namin? Ay! Yan mga guys, no? Dramang-drama. No? Alam niya na kung tapyasan niya talagang tuluyan, ay nako, talagang hindi ka makakalagpas sa taong bayan. No? Marama, no? Wise move ni Tulunges. Pero akala niya, he can win the people. No. Alam na namin po, Mr. Your Honor, Mr. Speaker, Mr. Talk to the Troops. Talk to the Troops ka na, no? Ayan, alam na po namin na ikaw po ang number 1 na Tulunges. Kaya wala po kayo pag-asa mananalo para sa amin. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys, no? Maraming salamat sa mga bagong subscribers. Maraming salamat sa inyo, sa mga nag-comment. Shout out sa inyo lahat. And as always, don't forget to subscribe. And God bless you all.